Hi guys. It's been like a week since last time that we had this life coaching session. So eto na yun next. Okay, and this is about hygiene. So first of all, yung first topic about hygiene is bath time. Yes. So kailan nga ba tayo dapat maligo? How frequent? And paano ka ba dapat maligo, diba? So this is really basic. You teach it to kids. People teach it to like toddlers and stuff. So kami sa Philippines, we have our ways and we take a bath in the morning. Yes, in the morning. So in some Western countries and in Singapore, they take a bath at night. But in the Philippines, we do take a bath in the morning. And sa umaga kasi para it starts your day, 'di ba? Yung sa iba nga they wake up sa wisik ng tubig. Pag naghilamos ka, nakakagising. So dapat talaga sa umaga. And you start your day na malinis ka and everything. Yung sa iba sa western countries, uso kasi yung hot water. 'Di ba? Sa America, sa Singapore, usong-uso yung hot water. They take a bath at night. I mean, okay lang naman yun, kung siguro you do it maybe 3 hours before bedtime. Ako kasi personally, when I take a bath and I do it like, right before bedtime, mahirap matulog kasi ng ganun eh. Cause like, unless sobrang pagod na pagod ka. Cause nakakagising yung tubig. 'Di ba sa wisik lang, nagigising ka, pag inaantok ka, maghihilamos. So, nakakagising. Kaya, I suggest talaga sa umaga. And yun naman yun sa Philippines. Akma rin kasi yun sa weather sa Pilipinas. Dalawa lang yung weather sa Philippines. Dalawa lang na tag-ulan, tag-init. Walang winter, walang yellow, walang snow. But sa ibang countries like America, ngayon dito kami sa US. So may winter, malapit na yung winter. Ako pa naman kapag winter na, tinatamad talaga ako maligo. Kahit may hot water kasi paglabas mo ng banyo, malamig pa rin paglabas mo ng bahay, paglabas mo ng building. Siyempre, laging lalabas ka pa rin, diba? Masyadong malamig. And ako ayoko ng it's really uncomfortable na malamig tapos maliligo ka kahit may hot water. Tapos isa pang reklamo sa hot water, nakaka-dry ng balat, 'di ba? So maganda talaga yung sa Philippines, sa umaga ka maliligo. Tapos you start your day, naligo ka na and everything. And then sa hapon, maglalabar na lang kayo. We call it like that. Labar. Labar. I don't know if it's Bicol or Tagalog. Pero, you kind of just like, wash your feet, your arms, your face, your neck with like soap and water. And then, you don't wash your hair, you don't wash your whole body. Just so you're clean when you go to bed. And, yun. Kasi pag ako naligo sa gabi, before bedtime, medyo gising na gising ka, nakakabuhay ng diwa. Yun naman yung buhay na buhay yung diwa mo dahil sa tubig. So, maganda talaga yung sa umaga naliligo. Ngayon naman, merong mga kasabihan din kasi na huwag daw maligo sa gabi kasi masama sa katawan mo. Well, hindi ko alam. Tanong niyo sa doktor. Pero sa akin, okay lang naman, naliligo ako sa gabi. Yung pasma, naniniwala rin ako doon. Pero minsan, parang okay lang din. Hindi naman ako like, nasasamaan kapag naligo ka ng pagod, galing ka sa gym, maligo ka. Okay lang din.
Pero yung sa iba talaga nagkakasakit sila. So siguro depende yon sa kung anong kakayanin ng katawan niyo. And then, ngayon, katulad ngayon, trivia, kakaubos ko lang nung Jergens soap ko. Cause I used to get like Bath and Body Works. Marami na kasi akong ginamit na bath soap. So, or liquid bath soap, ganon. Or like, yung hard na bath soap. So, marami na akong ginamit na sabon. And I use Dove, I use Safeguard, I use Bath and Body. Marami ng brands. So, recently, ang ginamit ko ay Jergens na bar soap. Yung hard bar soap. Kasi yung sa Dove's, di ba, sobrang lambot. So, yung Jergens, I bought it last time sa TJ Maxx. And yung isang bar, because I bought like 6 bars, yung isang bar na ubos ko probably in like 8 baths. And medyo nakakawindang because ang dami ko nagamit na sabon. I mean, isang bar soap for like 8 times na maligo ka. But, kilala na ako na ganun. I'm really like used to it. I'm known for it na marami akong gumamit ng sabon. So, cause nainis nga sa akin yung mommy ko cause kinukuskus ko talaga yung bar soap sa body scrub. Kaya mabilis siya maubos. Pero mahalaga talaga yon cause mahalaga yung perfect hygiene tayo para hindi kayo magkaroon ng skin disease. Napaka-basic nun sa elementary school. So, pero, kasi pag tumatanda tayo, diba, parang nakakalimutan natin yung mga basic na bagay na ganun. So, kailangan ng konting reminder. And, dapat talaga lahat ng parte ng katawan nyo nililinis nyo. Like, mula ulo hanggang paa, pati tenga, pati mga daliri sa paa, yung mga daliri sa kamay, lahat yan, mga singit, perfect hygiene. And especially yung private parts natin. Dapat manatiling malinis. Lalo na kung very athletic type kayo, palaging pinapawisan or mainit yung panahon. Diba? Kahit nga sa dry weather Yun, kasi nakaka-dry. Kasi dito sa Amerika, may winter, nakaka-dry ng skin. So, mas malimit na kailangan ko ng lotion. Yun. Sa Philippines kasi, hindi masyado kasi medyo humid. So, pag naligo ka, yun, parang okay lang na hindi ka masyadong mag-lotion. Pero dito, dry yung weather. So, kailangan mo mag-lotion. Tapos, paano ba tayo dapat maligo? Yan. So, syempre, kailangan ng body scrub. Kung nagmamadali ka, pwedeng sabon lang. Liquid soap or bar soap. Pero kung hindi naman, find a time like, maybe like 3 times a week or like once a week na mag-scrub ng body kasi nagkakos yan ng body odor. So, magtataka kayo bakit kayo nagka-body odor. 'Di ba? And since nung bata naman kayo, wala kayong body odor. Kasi nga, you have to scrub your body. Kasi, yung mga germs na kumakapit sa atin and we collect dust, every day, kailangan matanggal yan by scrubbing talaga. Huwag nyo namang sugatin yung skin nyo. Ako, nung bata pa ako, pag hindi ako nagmamadaling maligo, talagang naligo ako mga 1 hour. And, kailangan talaga ini-scrub yung skin. Minsan nga nagkakaroon na ako ng, nagkakasugat ako dahil sa scrubbing na sa sobrahan. Pero kung tatanungin niyo ako, yan talaga yung secret ko kung bakit maganda yung kutis ko. Okay? So, huwag na kayong magtaka. Nasa paliligo lang talaga yan. So, yun. Maganda rin yung merong variety ng sabon na ginagamit nyo and like ng shampoo. Okay? So, yun lang sa bath time. Okay? So, kailangan everyday yan. Ligo tayo.
So, next naman, okay, how frequent ba that you need to brush your teeth? Okay, so, kailangan yung bisitahin yung dentist, syempre, regularly, for check-up and everything, teeth fixing and stuff. Pero, syempre, you know, um, pag wala naman yung dentist, hindi man pwedeng araw-araw nasa dentista kayo, 'di ba? So, there's a lot of self-care na kailangan niyong i-undertake and kayo yung gumawa para sa sarili niyo and hindi magagawa para sa inyo ng dentist. And syempre, kung nasira na yung ngipin nyo, kailangan na talaga ng fix, kailangan ng dentist. And worse, kailangan ng dental surgeon, diba? Pero, iwasan natin yung mga ganong crisis moment. Okay? So, paano nga ba, like, malagaan yung ngipin natin? Alam naman yan sa mga toothpaste commercial, diba? Brush 3 times a day with Colgate. No, that's really true. That's serious. Um, I actually encountered and used like a lot of toothpaste brands, and I was able to use like Crest. In America, uso yung Crest, and Close Up in the Philippines, Happy, ganyan. Pero kami ng family ko, we're used to Colgate talaga, and I think it really has the best ingredients and fluoride toothpaste. Kasi maganda talaga yung Colgate. Um, you know, I guess like, brushing your teeth with Colgate keeps the dentist away. No, I'm serious. Totoo talaga yan. Kasi, I tried using like, Crest and Close Up and Happy, ganyan. And, minsan talaga like parang sumasakit yung ngipin ko. And then I end up like using Colgate again. And, it's back to my teeth health. Na healthy teeth talaga with Colgate. Kasi yung pag gumagamit kayo ng fluoride toothpaste, and required talaga yan, na kailangan ng fluoride toothpaste. Kasi syempre modern times na ngayon, di ba? Hindi na tayo puro bayabas lang panlinis ng ngipin. Nung unang panahon, pag walang toothpaste, they use dahon ng bayabas para malinisan yung ngipin mo. But, why make it hard for you, di ba? So, okay na yung toothpaste. May toothpaste tayo. And yung toothpaste natin, dapat talaga Colgate. I recommend it. Hindi ako dentist, but I recommend it. And, maganda talaga yung ngipin ko. And ako, may isa akong porcelain tooth, and it's been here with me since I was 14, because I was eating like too much sweets and I was lazy to brush my teeth, and I thought it was okay. And then, my tooth broke, it broke down. So, I mean, masama talaga. But then, parang pinag-eksperimentohan ko yung sarili kong ngipin. Kaya, it was bad. And then, since then, I always just brush my teeth para maiwasan yung mga ganyang tooth decay. So, itong false tooth ko, yung porcelain tooth ko, it's been here. I have one, so just one. And kompleto pa lahat ng ngipin ko, maliban dun sa isa. It's been here since I was 14 and 32 na ako ngayon. So, it's been here for like, 18 years. And permanent naman kasi to, so okay lang siya. And, yan. So, ako minsan hindi rin nakakapag-brush 3 times a day. But, kapag ako I missed brushing my teeth. And pag mag-brush na ako, minsan talaga umaabot ako ng 10 minutes. Cause, and I use yung electric toothbrush. Cause, maganda talaga yung electric toothbrush. Merong mga comments na maririnig nyo na kapag nag-brush kayo ng electric toothbrush or ginamit nyo yun, na masasobrahan kayong mag-brush and masisira yung enamel ng tooth nyo, ganun. Ako hindi naman eh. So, maganda pa rin yung ngipin ko. And, yun, kailangan talaga matanggal yung mga tartar, yung mga dumi sa ngipin, yung mga nakasingit, mga pagkain,
In Tagalog, we call it galho. So, kailangan matanggal yung mga food particles sa sa singit ng ngipin, ganun, para hindi rin mag-cause ng gingivitis kasi nawi-weaken yung gums natin. So, and maririnig nyo naman yan sa mga dentist, and sasabihin niya ng dentist nyo, diba? So, yun, ako minsan maabot ng 10 minutes talaga. Kasi mararamdaman mo naman kapag yung ilang oras na, let's say, umabot ka ng 12 hours, di ka nagtutoothbrush. So, mararamdaman nyo sa dila nyo talaga na magaspang yung ngipin nyo. Kasi dumikit na yung mga food particles, yung nagpa-produce na ng tartar, and kailangan tanggalin nyo talaga yung kailangan i-brush ng maayos, matanggal siya. Because, marami na rin bacteria sa, malapit na yung laway nyo, ganon. Marami ng bacteria sa bibig nyo. Kailangan, ma-wash away na yun, malinisan yung mouth natin for oral health. And, kasi pwede rin yung mag-cause ng infection sa throat nyo and sa katawan nyo. And tanong nyo yung doctor nyo. Kaya, dapat talaga, mahalaga yung oral health and panatilihin natin malinis yung ngipin natin. So, pag gano'n na yung matagal ako hindi nag-toothbrush, cause tamad, yun, after some time, mag-toothbrush ako ng 10 minutes talaga. And then, make sure na mababad yung toothpaste. Cause yung fluoride toothpaste talagang kumakapit yan sa teeth nyo. And yung fluoride, it coats your teeth. Na-absorb talaga yan ng ngipin nyo. Yung fluoride. And maganda yan para protect yung strength ng ngipin nyo. Okay? Because mahalaga yung oral health natin. So, pag yan sumakit yung ngipin ko, mag-toothbrush ako ng mga 10 minutes and then, magfa-floss ka. I still use yung sinulid na floss. Pero yung may handle, yung toothpick na parang may floss sa dulo. Para madali siyang i-manage, Unlike yung thread na ilalagay nyo pa sa daliri nyo and stuff. Medyo hassle. And ngayon, uso na rin yung mga water pick, water floss. But ako, ang ginagamit ko pa rin yung sinulid. Pero okay rin yan sa inyo. So, I floss pag sumakit yung ngipin ko. I floss, I brush, 10 minutes, and then magagargle pa ako ng Listerine. And then, after some time, regular brushing ka na ulit, mawala na yung sakit ng ngipin ko. So, nagkakaroon lang ng, konting bacteria na kailangan mawala. Yan. So, toothbrush tayo, okay, guys? Tapos, syempre, deodorant, yan, mag-e-effect lang din yung deodorant nyo kung talagang nag-scrub kayo ng katawan nyo. Kasi kung di kayo nag-scrub, puro na lang deodorant, magkakaroon pa rin kayo ng body odor niyan. So, iwas tayo sa body odor. Diba? In the Philippines, we call it anghit. Iwas tayo dyan. Tapos sa mga athletic, maiwasan yung mga foot odor. Kailangan malinis rin palagi yung paa. Hugasan talaga ng soap and water. And then, para maiwasan yung odor, yung foot odor, gumamit rin kayo ng mga foot powder. Kasi nakakatulong din yan. Yan. So, yan. Make sure, guys, na, we keep our hygiene, okay? Kasi, importante yan sa health natin. And kung hindi tayo healthy, we can't do our activities and everything na interesting sa life. Okay? Stay happy and stay healthy. And make sure na perfect hygiene tayo. Okay? Bye, guys.